Sino nga ba ang magnanais na iligpit ang tulad niyang doktor na ibinigay ang kanyang oras at buhay para pagsilbihan ang mga taong salat sa kayamanan at kaalaman? Sa papaanong ang isang tulad niyang tapat na naglilingkod sa kanyang kapwa ay tatapusin lang pala ng isang bala mula sa kanyang likuran? Ito ang mga katanungang magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin lubos na maisip ng mga taong nagmamahal kay Dr. Dreyfus Perlas na naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen noong March 1, 2017. Marami pa sana siyang pangarap na nais tuparin, hindi lang para sa kanyang sarili at pamilya, kundi maging sa lugar na napamahal na sa kanya ng matagal. Ang lahat ng ito pala ay mauuwi lang sa wala dahil maagang inagaw ang kanyang buhay ng mga taong halang ang kaluluwa. Sino at ano ang motibo sa likod ng pagpaslang sa mabuting loob na doktor? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito ng pagpaslang kay Dr. Dreyfus Perlas. Tinaguri ang gentle giant ang 31 years old doctor na si Dreyfus Bolivar Perlas, hindi lang dahil sa kanyang height na 6 feet 3 inches, kundi dahil may mabuti siyang puso, lalo na pagdating sa mga kababayan nating mahihirap na kanyang pinaglilingkuran. Ipinanganak siya sa bayan ng Batan sa probinsya ng Aklan at mula sa maayos na pamilya. Konsehal ng Batan ang kanyang ama na si Dennis Perlas, habang teacher naman ang kanyang ina na si Leovihilda Bolivar Perlas. Dalawa lamang silang magkapatid at siya ang panganay. Matalinong estudyante si Doc Dre na tawag ng karamihan sa kanya. Nagtapos siya ng kursong biology sa UP Los Baños, Laguna at pagbalik niya ng Iloilo City, nag-aral siya ng kursong medisina sa Western Visayas State University School of Medicine sa ilalim ng scholarship program ng Department of Health. Sa ilalim ng programa, ang bawat scholar ay nakatakdang magbigay ng 2 taon para sa volunteer service bago sila maghanap ng mas magandang oportunidad. Taong 2012 nang mapasabak si Doc Dre sa batch 30 ng Doctors to the Barrio o DTTB na programa ng Department of Health para sa mga scholar nito. Sa ilalim ng programa, ina-assign ang mga scholar sa mga liblib na lugar sa Pilipinas na hindi halos naaabot ng mga healthcare worker. Dito na-assign si Doc Dre sa Sapad, Lanao del Norte. Sa loob ng halos 12 taon, tanging si Doc Dre pa lamang ang doktor na nai-assign sa bayan ng Sapad. At ubili man siya noong una dahil malayo ito sa kanyang pamilya, natutunan na rin niyang mahalin ang lugar dahil ayon sa kanya, mababait ang mga tao sa lugar na ito. Nang matapos ang 2 taong kontrata nito sa DOH, pwede na sana siyang umalis at maghanap ng magandang oportunidad para sa tulad niyang doktor. Pero hindi inasahan maging ng kanyang pamilya na mas pinili ni Doc Dre na magpatuloy sa paglilingkod sa Sapad, kaya nag-apply siya bilang municipal doctor doon. Tutol ang mga magulang ni Doc Dre sa desisyong ito ng kanilang anak. Dahil bukod sa malayo sa kanila ang kanilang panganay, ikinababahala rin nila ang kaligtasan nito. Ganun pa man, wala silang nagawa dahil ito ang advokasya ng kanilang anak. Minsan lamang sa 1 taon kung umuwi si Doc Dre sa kanyang pamilya sa Aklan tuwing Christmas holiday. At ito'y tumatagal lamang ng hanggang 4 na araw dahil masyado raw itong abala at sobrang dedicated sa kanyang trabaho. Kaya nga mas minahal si Doc Dre ng mga taga-Sapad. Marami siyang proyektong naging kapaki-pakinabang para sa mga mamamayan ng Sapad. Sa kanyang pamamahala sa health center ng Sapad, nagkaroon ng paanakan, blood testing at kumpletong mga bakuna para sa mga bata. Pinipilit din niyang maabutan ng tulong medikal ang bawat baryo ng Sapad na noon ay halos hindi napupuntahan ng mga doktor. Kaya naman para sa mga taga-Sapad, si Doc Dre ang kanilang Superman doctor. Sa ilang taong pamamalagi ni Doc Dre sa Sapad,
nakasanayan na niya ang buhay niya sa lugar at masaya niyang pinupuntahan ang mga medical mission sa iba't ibang baryo sa Sapad. Hindi niya alintana ang peligro na maaaring nakaambas sa kanya. Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na naglipana lamang sa paligid ang panganib na baka puntaryahin siya ng mga taong umaaklas sa gobyerno. Wala siyang kamalay-malay na maaari siyang maging target ng mga taong may maitim na hangarin. Hindi naman din kaila sa kanya na malapit ang lanaw sa mga kaguluhang nagaganap sa Mindanao na siya ring ikinababahala ng kanyang pamilya. Noon ngang March 1, 2017, iyon na pala ang huling medical mission ni Doc Dre dahil ng araw na iyon, isang trahedya pala ang nakatakdang maganap sa kanya. Tulad ng nakagawian, noon ay binabaybay ni Doc Dre ang kahabaan ng barangay Kapatagan sa Maranding Annex, Lanao del Norte, sakay ng kanyang motorsiklo. Pauwi na sana siya noon mula sa isang medical mission nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa kanyang likuran. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang bala sa kanyang puso. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital sa Lanao del Norte Provincial Hospital sa kalapit na bayan ng Baroy, ngunit hindi na siya umabot doon ng buhay. Idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Maraming nabigla sa bigla ang pagkamatay at sa trahedyang sinapit ni Doc Dre, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Maraming nanghihinayang sa kanya na maagang na maalam sa karurukan ng ganyang karera. Marami pa sana siyang taong matutulungan dahil napakalaki ng naiambag niya sa lipunan, lalo na sa lugar na kanyang pinaglilingkuran. Kaya naman marami ang nagtaka kung paanong ang isang tulad niya ay may maghahangad ng kanyang kamatayan. Pero sino nga kayang walang kaluluwa ang pumatay kay Doc Dre? Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nilang nagkaroon daw si Doc Dre ng mainitang pagtatalo at ang isang kaanak ng kanyang pasyente sa Bontalao Country Hospital sa hindi malamang dahilan. Isa ito sa mga anggulong sinilip ng mga pulis na maaaring naging motibo sa pagpaslang sa doktor, ngunit ito ay hindi nasuportahan ng kahit isang ebidensya. Sa patuloy na investigasyon, lumabas sa Crime Laboratory ng Northern Mindanao sa Cagayan de Oro City ang resulta ng pagsusuri sa cellphone ni Doc Dre at dito ay nakakuha sila ng mahahalagang impormasyon. 4 ang lumutang na pangalan ng mga suspect sa pag-ambush sa doktor, 3 lalaki at 1 babae. Ngunit sa 4 na ito, iisang suspect lamang ang napangalanan ng ilang mga saksi, si Muhammad Nabel Langi Banding, 39 na taong gulang at dating security guard. Si Banding raw ang sinasabing hired killer upang itumba si Doc Dre. Pero ng mga oras na iyon, hindi na ito matagpuan ng mga pulis. Halos mawalan na ng pag-asa ang pamilya Perlas na makakamit pa nila ang hustisya. Dahil lumipas na ang mahigit 1 taon pagkatapos ng krimen, wala pa rin ni isang suspect ang naikulong. Ngunit sa di inaasahan noong January 28, 2022, pagkalipas ng 5 taon, isang tip ang nakarating sa mga pulis kung saan nagtatago ang suspect na si Banding. Kaya't hindi na sila nag-aksaya ng panahon, agad nilang pinuntahan ang lugar kung saan nila ito maaaring mahuli. Sa bisa ng arrest warrant na pinagtibay ng Kapatagan RTC Branch 21, tahimik na sumama sa mga pulis ang suspect na nagtago ng matagal. Nahuli ang suspect sa barangay Abaga sa Lala, Lanao del Norte. Sa kasamaang palad, ayaw magsalita ni Banding at tumangging magbigay ng anumang detalye sapagkat lahat daw ng kanyang nalalaman ay hindi rin siya sigurado kung iyon nga ba ang totoo. Naniniwala naman ang ama ni Doc Dre na si Dennis Perlas na may nagbayad sa suspect para iligpit ang kanyang anak, pero kung ano ang motibo ay hindi pa nila nalalaman. Ganun pa man, masaya ang pamilya Perlas na sa wakas ay may nasampahan na ng kaso sa pagpaslang kay Doc Dre at nakahanda raw silang maghintay na makamit ang hustisyang nararapat gaano man ito katagal. Umaasang balang araw ay mapapatawa ng nararapat na parusa ang lahat ng may kagagawan sa pagkamatay ng kanilang kapamilya
kaya't patuloy silang nananawagan sa publiko sa kung sino man ang may impormasyong makakatulong sa paglutas sa kaso ay makipag-ugnayan sana sa kanilang pamilya at sa mga pulis. Samantala, pinarangalan si Doc Dre ng Department of Health ng tinawag nilang Hero on National Health, isang linggo matapos ang trahedyang kanyang sinapit. Kabilang dito ang 200,000 pesos para sa pamilya Perlas. Bilang paggunita naman sa pagkamatay ni Doc Dre, ipinangalan sa kanya ang paanakan sa health center ng Sapad, kung saan niya ginugol ang maraming taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa mga tao doon.